welcome back guys sa aking channel. At nandito naman tayo sa isa na naman panibagong content video ang ating gagawin sa araw na to. So guys, tagal-tagal akong hindi nakapag-vlog guys. Wala tayong time para gumawa ng content video. So ngayon guys is halos 1 month akong hindi nakagawa ng content. So ngayon guys, gagawa tayo ngayon. Siyempre, as usual guys, ang tatalakayin natin guys is tungkol sa ating motorsiklo na Shogun Pro 2005 model. So ayun guys, itong content ko na to guys is ito yung Shogun Pro restoration. So kung napapansin nyo guys, itong aking Shogun Pro is malaki na yung pinagbago guys at na-improve na siya. So nagmukha na siyang bago ulit. So ayun guys, mayroon tayong in-order sa Shopee guys. Ito dumating siya kahapon guys. So tamang-tama guys yung kanyang dating at day off naman natin ngayon sa trabaho. So ngayon ko naisipang gawin tong content na to. So huwag natin siyang patagalin guys. So ito siya guys, yung kanyang cowling. Ito yung kanyang sa likod. Tapos ito naman guys yung kanyang harap. So guys, hindi ko na pinakita to kung yung pag-unbox ko. So lalagay ko na lang dyan sa screen guys kung yung mga footage na tinunan ko sa kanya. So hindi ko na siya naisama sa vlog dahil pinabad na akong mag-vlog guys. So pinulan ko naman siya ng video guys habang in-unbox ko yan. So ayan guys, kung nakikita niyo sa video. So ayan yung kanyang physical appearance. May balot pa siya. So okay naman guys yung pagkakabalot niya. So talagang balot na balot siya guys para hindi masira yung items. So as usual guys, ang product na to ay in-order natin kay Mr. Chris. Si Chris ang legit pinagkakatiwalaan nating STP supplier o seller. So ayun guys, doon tayo ulit umorder. So hindi naman niya tayo binigo. So marami na akong na-order sa kanya guys. At halos lahat ng bago sa aking motor is sa kanya galing. So bali merong yan guys, kasama siyang yung seat lock. So yung seat lock kasi natin guys is medyo nasira na guys, hindi na siya naglalak. So pudpud na kasi guys yung yung kawit niya. So ayun guys. So pudpud na to guys, kaya hindi na nauhok nung yung pinaka lock nung natin, yung upuan. So umorder ako sa kanya guys. So ang price nito guys is nasa 375. So ayan, sinabay ko na guys para isang shipping fee lang. So ito guys, tong set nito is nagkakahalaga siya ng 1,700. So sobrang ihig dito guys, so pinagpapawisan tayo. So ayun guys, 1,700 siya. So okay na siya guys sa 1,700. Yung ating stock cowling kasi guys is bali na siya guys, bitak-bitak na. So itong mga connector niya na to, itong mga lagay niya ng screw is bumigay na siya guys. Kaya pagka tumatakbo yung motor natin is sumalog siya. So makalampag. So kahit itong cowling niya guys is pang na to, pang second time na cowling na bilhin ko na sa kanya. So yung binili ko kasi guys is pwede pa naman siya sana guys, kaso ang problema is nabiyak siya dito sa ilalim. So gawa ng guys, natuluan siya ng brake fluid. So naggawa kasi ng tagas yung ating brake master sa harap. So itong tumulo dito guys, nagkaroon siya ng biyak. So kasi natuluyan na siya. So kailangan na lang natin palitan at para magmukhang pantay siya at nag-interno. So ayun guys, at dahil matagal na tayo bumibili kay Mr. Chris, shoutout sa iyo Sir Chris. So binigyan niya tayo ng giveaway ito, yung washable na oil filter. So
Ayun guys, sa mga hindi pa nakakapanood sa mga nauna kong video, may kinalaman sa seller na yan, si Mr. Chris. So, ilalagay ko na lang dyan guys sa description o kaya ilalabas ko na lang dito sa screen para makita nyo rin kung masabi nyo rin na maganda at legit talaga siyang pinagkukuhanan ko ng parts ng aking motorsiklo. So, hindi lang Shogun Pro yung kanyang binibenta guys. So, alam ko marami pa siyang mga parts na binibenta. So, ang alam ko guys is mga stock parts ang kanyang mga binibenta. So, lalong-lalo na sa SDB parts. So, yun guys, tapos na tayong i-shoutout yung seller ng product ito. So, ito guys, ikakabit na natin ngayon. So, excited na rin kasi akong ikabit guys. Medyo inabotan na tayo ng hapon at sobrang init ngayon. So, mabuti guys is kumulimlim at makapagtrabaho tayo ng maayos. So guys, bumili din ako ng guys, yung lens ng ito yung speedometer natin. So in-order ko to guys na kasama pa yung naunang yung binili natin dito. Itong itong leg fairings niya, itong sidings. So hindi ko muna siya kinabit, tinanday ko munang dumating itong cowling na to. So parang isang baklasan lang. So hindi yung kinakabit guys. So ganyan siya guys. So ikakabit natin siya ngayon guys. So bali itong seat lock niya guys, isang video ko na lang siya gagawin. So ito na lang muna yung ating gagawin ngayon. So yan, abangan nyo na lang guys kung paano ko yung kakabit tong seat lock na to. Madali lang naman to guys. So isa na natin baklasin yung ating motorsiklo. Guys, papakita ko lang guys yung ating stock cowling. So ayun guys. So bali ito guys, matatanggal na to, hindi ko na siya kakabit. So kakabit ko na lang siguro siya sa ibang pagkakataon. Titingnan muna natin guys paano yung magiging setup natin. Ayun guys. Yung itong headlight na guys is okay pa naman. So yan. So ito yung sinasabi ko, bitak na to. So ayun guys, umpisan natin baklasin. So ayun guys, kung nakikita nyo, naka-cable tie na lang yan. So na yun, may walay na yung yung connector niya. So ayan, kaya makalampag na guys. So ayan. So guys, yung sinasabi ko, yan guys, biyak na yan. Tapos yung mga kapitan niya ng mga mga screw niya. So yan.
So guys, ito na yung ating speedometer. Tanggal ko na yung cover na. So balik ko na yung cover na guys. So yan. As you can see guys, malabong-malabong na talaga siya. So yan. So ito yung bago natin guys. So yan, bagong-bago. So tamang-tama. Guys, unahin muna natin itong kape. So nakikita nyo guys, ang ganda na ng kinalabasan niya. So magmukha na siyang bago. So ayan guys. Susunod natin guys is yung mga switch ng ating mga ilaw. So, ayun guys, nilapit na natin. Tapos yung ating voltmeter guys. So, didikit na lang natin to. Hindi na tayo magbutas. Bali guys, gagamit tayo ng double-sided tape para may dikit natin siya. Guys, nakabit na natin. So, i-attach na natin sa kanyang manibela. So guys, ang susunod natin is
luto na. So ikakabit muna natin tong eyeline niya. Ayan. Para may kabitan natin siya. Like a Hellcat. Over
babalik na natin siya. So, wala nang talog na siya guys. Natapos na natin. Inabot na tayo ng gabi. So ngayon ko na lang kasi tinuloy guys dahil maingay kanina dito sa kapitbahay. So ngayon guys, ito yung pinagtanggalan natin. So yan. Nakatamo na ngayon guys na luma na siya kasi hindi na siya makintab. So pwede pa naman siya. Ito naman yung isa sa likod. So, ito yung lens ng ating cover ng ating speedometer. So malabo na talaga siya guys. So ayan. So guys, hanggang dito na lang ang ating video. Tatapusin ko na sa part na to. So sa lahat po nang nakarating sa part na to, maraming salamat sa inyo guys. At kung nagustuhan nyo ang video na to, is paki-subscribe, paki-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo kung may video pa ako na ilalabas. At paki-like and share na rin guys sa inyong mga social media. So laking tulong yan guys para dumami pa yung ating viewers. Bagamat hindi pa tayo monetize, so kailangan ko guys ang inyong suporta. So sana guys is hindi kayo magsasawang manood sa aking mga ginagawang content dito. So yun lang guys. So guys, ngayon pa lang is napapasalamat na ako sa inyo. So sana tuloy-tuloy nyo lang guys ang pagsuporta sa channel na to. So hanggang sa muli guys, ako'y magpapaalam na. Lagi kong sinasabi, ride safe at God bless sa inyong lahat. Sana maging mapayapa ang inyong biyahe saan man ang inyong patutunguhan. So guys, paalam.